Ayaw maririnig din sila. Oo. Check, check. Mas maganda kung nasa ayun, katabi ng mic talaga. Tuloy ba tayo lahat? Saan naging bago ako sa ito? Pinapahayag namin ang misteryo ng pagkamang sa Diyos na naging tao at nagagalak sa dakilang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, ating Panginoon. Kasama ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo at ng Diyos Anak, nilikha ang lahat ng mga bagay, pinananatili ang lahat ng mga bagay, at ginagawang bago ang lahat ng mga bagay. Tunay na Diyos na naging tunay na tao, dalawang kalikasan sa isang persona. Pinakos ako sa tayo nilibig. Sa ikatlong araw, umarat sa langit at sa malawatian at pagiging tagahat. Para sa atin, tinupad niya ang buong kautusan, nagbayad para sa kasalanan, at pinawin niya ang puot ng Diyos. Kinuha niya ang ating mga maruming mga damit, at binigyan tayo ng malabal ng katuwiran. Siya ang ating propeta, dakilang pari at hari. Tinatayo ang kanya iglesia na mamagitan para sa atin at nagahari sa lahat ng mga bagay. Sa Jesucristo ang Panginoon, pinupuri namin ang kanyang banal na pangalan, magpakailanman. Amen, amen, at amen. Bago ang mga ulit po natin hymn number 17. Hymn number 17. Aming Panginoon, kami dinggin, mga puso namin pagningasin, ang kabutihan mo at kalwalhatian. Pag-ibig mong sakdal itatanghal, ang kabutihan mo at kalwalhatian. Pag-ibig mong sakdal itatanghal, ang kabutihan mo at kalwalhatian. Pag-ibig mong sakdal itatanghal. Espiritong banal, manaog ka at pagpalain mong iyong salita. Ituro sa amin ang iyong kalooban
Huwag mong pabayaan alalayan. Ituro sa amin ang iyong kalooban. Huwag mong pabayaan alalayan. Ituro sa amin ang iyong kalooban. Huwag mong pabayaan alalayan. Sa aming ipahayag iyong salita. At sa iglesia mo'y mag-usata. Amin ang kaluluhan. Ang makinig kay kalakasan. Amin kang kanlungan at kapahingahan. Ang makinig kay kalakasan. Amin kang kanlungan at kapahingahan. Ang makinig kay kalakasan. Ako ay ito sa ating Panginoon, sa ating Panginoon, at ay nagiging Panginoon, sa mga galing salita, at sa magitan nito ay pagkain ng mga tayo ng Panginoon. At makakuha tayo, at bumibigay sa atin, nalalayan, pinagpapangalan, mga sa Sa Diyos po ang papuri sa umagang ito. Tayo po muli ay dadako sa pangangaral ng kanyang salita. At bilang pasimula po ay samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating teksto para sa umagang ito. Mula po sa Lucas chapter 15, verse 1 hanggang verse 7. So ito po yung unang parte na ang kaduksong po nito ay hanggang mamayang hapon po na manggagaling din sa Lucas chapter 15. Ngunit ngayong umaga po ay magsisimula po tayo sa verse 1 hanggang verse 7 na ito pong sinasabi, verse 1. Noon ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit sa kanya upang makinig. Ang mga Pariseo at mga eskriba ay nagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakaing kasalo nila. Kaya't isinalaysay niya sa kanila ang talinhagang ito. Sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawalan ng isa sa mga iyon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. At kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pag uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala. Verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Tayo po ay manalangin sa pagsisimula ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos.
Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong habag at awa sa amin sa araw na ito, na kami inyong muling binigyan ng buhay at kalakasan, at kami po ay nakarating sa inyong bulwagan upang kayo po ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat po kami na kayo po ang patuloy na nangunguna at gumagabay sa aming gawain sa umagang ito. Salamat po na kayo po ay patuloy na nagpapatnubay sa aming iglesia at nawa po ay kayo po ang aming makapurihan sa aming gawain sa maghapong ito. Sa dakong ito, Panginoon, kami po ay dadako sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Hinihiling po namin na inyo pong ibigay sa amin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang katalinuhan at wisdom upang maintindihan at maunawaan namin ang inyong mensahe na magmumula po sa Lucas chapter 15. Nawa po, Panginoon, ay maibahagi ito ng mga ngaral ng maayos at tapat, at gayon din po ang mga makikinig ay magkaroon ng bukas na puso't isipan upang maunawaan namin lahat ang inyong importanteng mensahe mula po sa talinhagang ito mula sa Panginoong Hesukristo. Ito po ay dinadalangin namin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Ngayong umaga po ay ito po ang ating magiging mensahe mula po sa Lucas chapter 15 verse 1 to 7, na nais ko po na matapos ang ating pag-aaral na ito ay ito po ang ating maalala na ang Panginoong Jesus po mismo ang siyang humahanap sa mga mananampalataya na nawawala, at ang mga mananampalataya na kanyang nahanap ay tutugon ng pagsisisi. Muli po, ang Panginoong Hesus mismo ang siyang humahanap sa mga mananampalataya na nawawala, at ang mga mananampalataya na kanyang nahanap ay tutugon ng pagsisisi. At ang mga hindi mananampalataya ay hindi tutugon kay Jesus dahil sa kanilang sariling katuwiran. Ito pong Lucas chapter 15 ay bahagi po ito ng pangangaral ng Panginoong Hesus mismo nung siya po ay nagkatawang tao. So nung siya po ay ipinadala ng Diyos, siya po ay nagkatawang tao at nagkaroon po siya ng maraming serye ng pangangaral at ministry nung siya po ay nabubuhay pa. At ito po ay mga nandun na sa bandang late part ng kanyang buhay, kung saan siya ay malapit na pong ipako sa krus. Na alam niya rin po ito na nakatakda na siya ay mamatay. At ito po ay isa sa mga mensahe na napakahalaga dahil ang Panginoong Hesus mismo, siya mismo po ang nangaral ng talinhagang ito. So makikita po natin sa introductory part mula verse 1 hanggang verse 3, ang Panginoong Hesus po ay napapalibutan ng sa tingin ng mga tao sa panahon na yun ay mga makasalanan. Sino po yung mga kasama niya dun sa salo-salo na ito? Mga maniningil ng buwis. Na ang tingin po ng mga tao, alam naman po natin sa panahon na ito, ay sila po yung mga tao na parang hindi righteous, mga makasalanan. Kahit nga po sa panahon natin ngayon, ang tingin po natin sa BIR minsan ay sobra-sobra maningil. Parang ganun din po sa panahon ng Panginoong Hesukristo na hindi pa po ganoon kaayos ang sistema ng tax collection. Kaya maraming pagkakataon na ang mga tax collector ay kayang-kaya nilang maging corrupt. Kayang-kaya nilang baliin yung mga report na ibibigay nila. Lalong-lalo na po nitong panahon na ito. At alam po natin na ilang beses po na nagkaroon ng mga passages sa Biblia tungkol sa mga tax collectors na ito. Nagkaroon pa nga ang Panginoong Hesukristo ng alagad na tax collector. Nagkaroon pa nga siya ng encounter kay Sakeo na isa ring tax collector o maniningil ng buwis. Kaya ang tingin po ng mga tao sa panahon ng Panginoong Hesus sa mga maniningil ng buwis ay mga makasalanan. Kaya katakataka daw po na siya ay napapalibutan ng mga makasalanang ito. Sino po ba yung mga nagsasabi nito na bakit siya napapalibutan ng mga makasalanan? Bukod sa mga taong ito at bukod sa mga alagad, nung mga panahon na ito, na mga late part na
ng ministry ng Panginoong Yesus, marami rin siyang umaaligid na mga bashers. No? Kumbaga yung mga naninira sa kanyang ministry, na ang tawag po sa kanila nung panahon na ito ay mga pariseyo at mga eskriba. Na sa tingin nila, sila yung mas righteous kasi sila po yung mas sumusunod sa mga nakatalaga na tradisyon at batas. Ayon po sa Biblia daw na kanilang sinusunod. Kaya ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus? Siya po ay nangaral sa pamamagitan ng isang talinhaga o isang parable. At yung Lucas chapter 15, 3 parables po ang ginamit ng Panginoong Hesus. Tungkol po sa nawawalang tupa, nawalang pilak, at yung pangatlong parable po na ginamit ay yung alam natin, yung alibughang anak, na yun naman po ay tungkol sa nawalang anak. So ngayong umaga po, yung text po natin ay yung unang parable na ibinahagi ng Panginoong Hesus, na yun po ay tungkol sa nawalang tupa. At napakaganda po na ginamit yung analogy na ito, na tupa at pastol. Sa katotohanan nga po, mula pa Old Testament, ay kitang-kita na po natin yung katungkulan ng isang tupa at isang pastol, na hanggang pagdating nga po ng bagong tipan, ay yun pa rin po ang nagagamit na analogy. Na ito po yung nagamit dahil nung panahon na ito, isa po sa mga common na trabaho ng tao ay pagpapastol. At marami rin pong naging tawang Diyos na mga pastol. At isa po dito ay si King David, na bago po siya hirangin at tawagin na isang hari, ang kanyang unang trabaho, unang work ay magpastol ng mga tupa. Kaya napakaganda po na ginamit ng Panginoong Hesus ang patungkol sa mga tupa at mga pastol dahil makaka-relate yung mga taong nakikinig sa Kanya. Kaya't makikita rin po natin dito yung katangian ng Panginoong Hesus na isa rin po siyang effective na teacher. Kasi gumagamit po siya ng mga situation, gumagamit siya ng mga analogy na makaka-relate yung mga tao na makikinig sa Kanya. At bakit nga po ba ginamit ng Diyos na larawan ng isang tupa? Ano po ba yung katangian ng isang tupa? Ayon po sa pag-aaral, ang tupa po ay isa sa mga pinaka-dumb animals. Ibig sabihin po, sila po yung mahihina ang utak sa animal kingdom. Napakarami pong hayop na sinasabi na matalino, madaling turuan, madaling nagagamit sa pagtatrabaho, katulad po ng mga aso, na ginagamit minsan sa pagpapastol din, at natuturuan din po ng maraming tricks. Ang sabi rin daw po, ang isa sa mga pinakamatalino ay mga baboy, at iba pa pong mga hayop. Ngunit sa kabilang banda, meron din po mga hayop na tinatawag na dumb or helpless. At isa po sa mga makikita natin dito ay ang tupa. Bakit po sinabi na ang tupa ay hindi matalinong hayop? Unang-una ay madali po silang maligaw. Wala silang sense of direction. Kapag wala pong nag-aakay sa kanila at sila po ay pinabayaan, malaki po yung tendency na sila ay maligaw at mapunta sa iba't ibang lugar. At isa pa po sa batayan nito ay hindi nila kayang protektahan ng kanilang sarili. Kaya nga po meron lagi sa kanilang nag-aalaga na pastol. Ang tupa pa naman po ay laging target ng mga predator na animal. Mga lion, mga tiger, wolf. Gustong-gusto rin nila na nag-hunting ng mga tupa. At ginamit po ang tupa bilang imahe or bilang comparison sa mga mananampalataya, mga tao ng Diyos. Bakit po? Tulad po ng mga mananampalataya, tayo po ay parang tupa rin na hindi ganoon katalino pagdating sa buhay pananampalataya. Tayo ay mangmang at malayo sa Diyos. Sabi po sa Jeremiah 5 verse 4, ano po yung sinabi sa atin? Sila'y mga hangal sapagkat hindi nila alam ang daan ng Panginoon. Kinukumpara tayo sa tupa dahil tulad ng tupa,
tayong mga tao ay mga hangal at malayo sa Diyos. At tulad din ng mga tupa, sila po ay sa aktual na buhay ay walang sense of direction o madaling maligaw. Ganon din po tayo sa ating buhay pananampalataya. Mabilis rin po tayong maligaw. Hindi natin kayang hanapin ang daan ng kaligtasan sa ating sariling paraan. Kung ang ating pagbabasihan lamang po ay ang ating sariling kakayahan, hindi po natin makikita ang daan ng katuwiran. At tulad rin po ng tupa, hindi po natin kayang protektahan ang ating sarili laban sa dyablo. Madali po tayong makompormiso. Tayo po ay vulnerable sa mga attack, sa mga pag-atake ng dyablo sa ating buhay. Kaya't napakagandang comparison po sa atin na tayo po ay tulad ng isang tupa. At kung tayo po ay tulad ng isang tupa, ay marapat lamang po na meron din tayong pastol na nag-aalaga sa atin, shepherd na nag-aalaga sa atin. At sino yun? Yun po ang Panginoong Diyos na kailangan natin sa ating buhay. Sapagkat ang Panginoong Diyos, ang ating Diyos Ama at maging ang Panginoong Jesucristo, ano po yung benefits, ano po yung pakinabang natin sa Kanya? Napakarami po. Sa biyaya ng Diyos, siya ang nagbibigay sa atin ng guidance and provision, protection from danger. Binibigyan tayo ng personal care at tayo ay kanyang responsibilidad. Kaya't napakaganda po kung tayo po ay may pastol sa ating buhay at yun po ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya't very fitting po na ginamit ang analogy na pastol at tupa bilang sa pangangaral ng Panginoong Jesus. At sa paggamit niya ng analogy na ito, meron po tayong dalawang katotohanan na malalaman galing po sa talinhaga o sa parable na ito. Dalawang bagay po lamang. Una, ang Panginoong Jesus mismo ang hahanap at nagliligtas sa kanyang mga mananampalataya. Yan po yung unang katotohanan na nais ko na maalala natin ngayong umagang ito. Ang Panginoong Jesus mismo ang hahanap at nagliligtas sa kanyang mga mananampalataya. Nakita po natin sa talinhaga, nung nawala yung isang tupa, at alam naman po natin na sabi ko nga po kanina, ang tupa ay madaling maligaw, hindi niya po mahanap ang kanyang daan pabalik. At ano po yung ginawa ng isang mabuting pastol? Siya po mismo yung gumawa ng paraan upang mahanap ang tupa. Hindi po yung tupa ang gumawa ng paraan para siya ay makabalik. Yung pastol pa po ang gumawa ng paraan. At naligtas yung tupa, hindi sa kanyang sariling gawa, kundi dahil sa effort at sa pagtityaga ng pastol. Sa verse 4, yun po yung makikita natin. Nasabi nga po sa verse 4 ng Lucas chapter 15, sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawala ng isa sa mga iyon, ay hindi iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ng nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. Dito po sa talinhaga na ito, yung pastol po ang naghanap sa tupa. At tayo rin po, bilang mananampalataya, hindi po tayo ang nagligtas sa ating sarili. Hindi po tayo yung nag-effort para makilala ang Panginoong Yesus. Hindi po dahil sa atin, kaya tayo ay mananampalataya na ng umagang ito. Hindi po. Ang gumawa ng paraan ay ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. John 6 verse 44, walang taong makakalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw.
Hindi na po inantay ng pastol na makabalik yung tupa. Dahil alam niya yung katangian ng kanyang mga tupa, alam niya na hindi na makakabalik yung naligaw na tupa. Hindi na siya naghintay pa ng baka after 1 hour, bumalik pa yan. After 2 hours, o baka kinabukasan, makabalik pa yan. Hindi po. Yung pastol po mismo ang gumawa ng paraan, hindi na po niya hinantay na bumalik yung tupa, actively hinanap niya ito. At yun po isang malaking paalala sa atin na baka iniisip natin na meron tayong contribution o meron tayong ambag sa ating kaligtasan. Hindi po. Wala po tayong contribution. Kung meron man po tayong ambag sa ating kaligtasan, yun pa po ay yung kasalanan na nagawa natin. Kumbaga dito po sa talinhagang ito, ano yung ambag ng tupa? Ang ambag niya ay naligaw siya. Yun yung kanyang contribution. Yun yung kanyang ginawa sa buong act na ito ng pagliligtas o pag-rescue sa kanya. Siya ay naligaw. Yun yung kanyang pinakang ginawa. At makikita po natin ilan po yung tupa ng pastol? 100. Ilan yung nawala? Isa. Kapag tayo po ay may 100 pesos at nalaglag yung piso habang tayo nakasakay sa tricycle, paparahin pa po ba natin yung tricycle para pulutin yung piso? Minsan hindi na. May 99 ka pa eh. No? Pero sa panahon ngayon sobrang hirap na. Baka kahit piso, pupulutin po talaga Pero in comparison, yung pastol na ito, meron pa naman siyang 99 na tupa na natitira. Pero ano po yung ginawa niya? Iniwan niya yung 99 upang hanapin yung 1 na nawala, yung isa na nawala. Kaya kita rin po natin dito kung gaano ka-gracious yung pastol na ito. At ganun din po kabiyaya ang ating Diyos. Na kahit isa lang yung nawala, iniwan niya yung 99 upang hanapin yung isang nawawala. Lucas 19 chapter 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating, ano po yung purpose ng pagdating niya? Upang hanapin at iligtas ang nawala. Kaya yun po talaga yung purpose ng pastor sa talinhagang ito. Upang ipakita na hahanapin niya itong isang tupa na nawawala. Ganon din po siya sa ating mga tao, sa mga mananampalataya. Hahanapin at hahanapin ng Diyos yung mga taong ililigtas niya. Makikita rin po natin dito yung katotohanan na nagkaroon po ng electing love and effectual calling ang Panginoon. Alam po natin, napakaraming talinhaga ang nagpapakita na kung ikukumpara po natin yung population ng maliligtas at mapapahamak, ano po yung mas marami? Yung mapapahamak. Yung huling ibinahagi ko po sa atin, yung tungkol sa malawak at masikip na daan, saan pong mas maraming tao yung lumalakad? Siyempre, dun sa malawak na daan at ang dulo ay kapahamakan. Ganon din po rito, ipinapakita ng Diyos na katotohanan sa mundong ito na mas marami yung mapapahamak kaysa maliligtas. Kaya't kung tayo po ay tinawag at iniligtas ng Diyos, napakalaking biyaya po ito sa atin. Ano po yung magiging pakiramdam natin dapat? Dapat ba tayo magyabang na tayo iniligtas ng Diyos? Dapat ba natin ipamukha sa iba na sila yung makasalanan? Bagamat parte ito ng evangelism na ipakita natin na sila yung makasalanan, ano po yung lagi natin ipinapanalangin tuwing tayo po ay may prayer meeting, na tayo po ay magkaroon ng compassionate heart. Dahil alam po natin na mas marami ang mapapahamak. Kung tayo po ay iniligtasan ng Diyos, magkaroon po tayo ng compassion dun sa mga hindi pa inililigtas ng Diyos.
lalong-lalo na po sa ating mga loved ones na hindi pa mananampalataya. Ayaw po natin na sila po ay mawala at hindi hanapin ng Diyos. At makikita rin po natin, hindi siya tumigil hanggang makita niya yung nawawalang tupa. Ganon din po ang ating Panginoon. Noong una pa, alam na niya po kung sino ang kanyang ililigtas. At gagawin ng Diyos ang lahat upang hanapin itong mga inelect niya na ililigtas niya. Hindi po susuko ang Diyos sa paghahanap sa kanyang mga ililigtas. Hindi po siya susuko sa paghahanap. Apokalipsis 3 verse 20, makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang Panginoong Hesus at ang Diyos po mismo ang gagawa sa ating buhay upang tayo ay hanapin at iligtas. At balancing statement lang po dun sa Apokalipsis 3 verse 20. Hindi po ibig sabihin na ang Diyos ang kumakatok ay kontrolado na natin kung bubuksan natin o hindi ang pinto. Kasi minsan ito po yung ginagamit ng ibang nag-evangelize. Na ang Panginoong Hesus daw ay kumakatok sa lahat ng tao. At kung sino yung magbukas ng pinto, siya yung maliligtas. Hindi po. Katulad sa sinabi ko kanina, pumili lamang ang Diyos ng kanyang ililigtas. At kakatokin niya yung pinto na ito, at kung tinawag at pinili tayo ng Diyos, pagbubuksan po natin ng pinto, siya at tayo ay ililigtas. At delikado po yung paghahanap na ginawa ng Diyos sa atin. Yung mga tupa, kadalasan kapag nawawala, pag makikita niyo po yung mga pictures sa internet, minsan sila po ay, kaya hindi na makabalik, kasi sila po ay natatrap. Minsan nalalaglag sa bangin, minsan ay nabubuhol sa mga baging ng halaman, at hindi sila makaalis. Sa panahon ngayon ay minsan ay natatrap sila sa ibang bakod ng ibang farm, kaya kailangan silang hanapin. Ibig sabihin, meron din pong danger na kasama dun sa pastol kapag hahanapin niya yung tupa. Pwedeng maging risky o mapanganib. At ganun din po ang nangyari nung ang Panginoong Hesus po ay nabuhay. Unang-una po ang Diyos po ay, ang Panginoong Hesus ay 100% na Diyos. Pero ano po yung requirements para tayo po ay kanyang maabot at iligtas? Kailangan niyang magkatawang tao. Kailangan niyang maging mortal. So yung Diyos, para maging tao, ay napakalaking sakripisyo po nun. Imaginin po natin, siya po ay isang immortal na Diyos, makapangyarihan na Diyos. Pero para lamang po sa plano niya, kailangan po niyang magkatawang tao. 2,000 years ago, ang Panginoong Hesus, ang Diyos Anak, siya po ay nagkatawang tao upang ibahagi ang kanyang salita at upang ipulpil lahat ng mga binanggit sa Old Testament na kailangan niyang mamatay. Pilipos 2, verse 6 to 8, na siya, bagaman nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ang Panginoong Hesus, bagamat siya ay tunay na Diyos, 2,000 years ago, siya po ay naging tunay na tao. Para po maabot niya tayo ng mga makasalanan. Dahil kung siya ay Diyos lamang,
mahihirapan tayong abutin ng Panginoong Yesus. Kasi kung tayo bilang tao, hindi natin kayang rurukin, hindi natin kayang abutin ang Diyos. So, kailangan niya na magkatawang tao upang tayo bilang tao ay kaya natin siyang abutin. Ngunit hindi siya nanatiling tao. Reminder po sa atin yun. Ang Panginoong Yesus, hindi lang siya tao, isa pa rin siyang Diyos. Bakit po? Kasi kung ang Panginoong Yesus ay tao lamang, ay wala siyang kapangyarihan para magligtas. Kaya't isa rin po sa katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay 100% God and 100% man. Dahil may mga tao na naniniwala na ang Panginoong Yesus ay maliit na Diyos lamang, na ang Panginoong Yesus ay mas mababa sa Diyos Ama, na ang Panginoong Yesus ay tao lamang, na ang turing nga ng iba sa Panginoong Yesus ay isang propeta lang. Hindi po. Ang Panginoong Yesus po ay naging 100% na tao. Siya po ay nagkatawang tao dahil kailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. At kung babasahin po natin yung mga gospel sa New Testament, napakarami pong passages doon na nagpapakita ng humanity ni Christ. Siya ay nagugutom, siya ay nalulungkot, siya ay inaantok at natutulog. So yun po ay naranasan ng Diyos Anak, nang siya ay nagkatawang tao. So makikita po natin dito, merong risk, merong panganib na kinaharap ang Diyos Anak nung siya ay nagkatawang tao. Katulad ng mga pastol, kapag nire-rescue nila yung mga tupa, meron silang kaakibat na panganib. Na yung mga pastol nga ng Old Testament, ano po yung sinasagupa nila? Layon, asong lobo, mga mababangis na hayop. Pinoprotektahan nila yung kanilang mga tupa sa mga mababangis na hayop na ito. At napakaganda po ng sinabi sa John 10 verse 11. Ano po yung nakasulat sa John 10 verse 11? Sabi ng Panginoong Yesus, "Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." At ganun po ang nangyari sa Panginoong Hesukristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kung babalikan po natin ang ating key text, Lucas 15, sa verse 5 to 6, ano po yung nangyari after matagpuan ng pastol yung tupa? Sabi po sa verse 5, "At kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, 'Makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala.'" Napakaganda po ng imagery na yon. Ano daw pong ginawa ng pastol? Sabay po bang naglakad yung pastol tsaka yung tupa pabalik? Hindi po. Pinasan nung pastol yung tupa pabalik. At ipinamalita niya sa kanyang mga kasamahan at nagkaroon ng kasiyahan dahil nailigtas niya yung isang tupang nawawala. At ganun din po nangyayari sa tuwing ang Panginoong Yesus at ang Diyos Ama ay nagliligtas ng mga mananampalataya. Tayo nga po dito sa iglesia, tuwing may napapadagdag sa atin na member na mananampalataya, grabe yung tuwa natin. Sobrang saya natin tuwing may isang nadadagdag sa kalagitnaan natin. Ganon din daw po sa kalangitan. Tuwing may isang naliligtas, ay nagbibigay ito ng kasiyahan sa Diyos.
Kaya tayo rin po ay dapat magalak at magsaya sa tuwing may inililigtas ang Panginoon, lalo na sa ating kalagitnaan. At yun po yung nais ko makita natin na unang punto dito sa talinhagang ito, na ang Panginoong Hesus po mismo, ang Diyos Ama po mismo, ang Panginoong Diyos mismo, sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, ang gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas. Wala tayong ambag sa ating kaligtasan. Kaya't wala rin tayong karapatan na magyabang o magmalaki. Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Kaya yung unang punto po na nais kong maiwan sa atin, ang kaligtasan po ay mula sa Panginoon. Wala po tayong ambag sa ating sariling kaligtasan. Wala tayong contribution. Kahit 1%, kahit 0.1%, kahit katiting, wala po tayong contribution sa ating kaligtasan. It is all of Christ, all of God. Kung meron man po tayong naging parte sa ating kaligtasan, yun po ay yung naging makasalanan tayo. Yun pa yung ambag natin, yung mga kasalanan natin. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ang Panginoong Hesus po ang hahanap sa mga mananampalataya na hinirang ng Diyos, at sila ay tutugon ng pagsisisi at pananampalataya tungo sa kaligtasan. Kaya't kung tayo po ay mananampalataya na sa umagang ito, purihin po natin ang Diyos. Napakalaking biyaya. Sa lahat ng biyaya na ating matatanggap sa ating buhay, ito po yung pinakamalaki. Ito po yung pinakamahalaga. This is the greatest gift from God. Na tayo po ay kanyang tatawagin, na tayo po ay kanyang hinirang, na tayo po ay kanyang hinanap at inililigtas. Kung tayo po ay mananampalataya na sa umagang ito, purihin po natin ang Diyos. Na tayo po ay may dakilang kaligtasan at tayo ay may kasiguraduhan na sa ating buhay. Na bagamat well-deserved natin na itapon sa impyerno dahil sa lahat ng ating mga kasalanan, hindi ito hinayaan ng Diyos at ibinigay pa rin niya ang kanyang anak na si Jesus na namatay sa krus upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus mismo ang humanap at nagligtas sa kanyang mga mananampalataya. Napakagandang balita, napakagandang katotohanan na binanggit at matututuhan natin mula sa talinhagang ito. Ngunit sa kabilang banda, meron din po tayong warning na makikita sa talinhagang ito. Sabi po sa verse 7 ng Lucas chapter 15 ng ating key text, ano po yung sinabi sa verse 7? Lucas chapter 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ano po yung kasunod na sa sentence na yon? Kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. So dun po sa isang tupa na iniligtas ng pastol, huwag po nating kalimutan na merong 99 na natira na hindi nangailangan ng pagliligtas ng pastol. At ano po yung ibig sabihin nun sa talinhagang ito? Dahil po sa katuwiran sa sarili, mas maraming taong hindi tutugon
sa panawagan ng kaligtasan ng Panginoon. Napakaraming tao po ang hindi tutugon sa kaligtasan. At isa po itong nakakalungkot na katotohanan. Napakaraming beses po, napakaraming passages sa Biblia na makikita po natin na mas marami po talaga yung mga napapahamak kaysa naliligtas. Na commonly reoccurring theme po ito sa Biblia. Mula pa Old Testament, laging mas marami yung napapahamak kaysa naliligtas. Noong Old Testament, ilan lamang yung naligtas nung nagkaroon ng global flood, nung pagbaha. Ang naligtas lamang po ay si Noe at ang kanyang pamilya. At mas marami yung namatay at hindi naligtas. Na again, isa rin po itong picture or larawan ng salvation. Na yung barko po yung naging daan ng kaligtasan at mas kokonti yung naligtas. Doon naman po sa pagkawasak ng Sodom at Gomorrah, kokonti lamang din po yung iniligtas at 2 bayan po yung tinupok. So makikita po natin na bagamat nakakalungkot, katotohanan po talaga na mas marami ang napapahamak kaysa naliligtas. Ano po bang nangyayari sa mga taong hindi tumutugon sa panawagan ng Panginoon? Romans 6:23, ano po yung sinabi doon? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At hindi lamang po ito yung physical death. Ito po yung eternal death sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At sa lahat po ng description ng impyerno sa Biblia ay sobrang nakakilabot, sobrang nakakatakot, na hindi mo gugustuhin na pag namatay ka, ay doon ka mapupunta. Imagine na lang natin na nasa dagat-dagatang apoy tayo, na habang buhay tayong parurusahan, na bagamat tayo makakaramdam ng matinding sakit, ay hindi pa rin tayo mamamatay. Yun pong naghahantay sa mga hindi tutugon sa panawagan ng Ebanghelyo. At napakarami rin po ang hindi tumutugon dito. Kahit po sa talinhagang ito, paano po sinimulan yung talinhagang ito sa verse 1-3? May mga Pariseo po at Eskriba na tumutuligsa doon po sa ginagawa ng Panginoong Hesus. Meron silang sariling katuwiran na ano po yung tingin nila na paraan ng kaligtasan? Pagsunod sa mga utos, pagsunod sa batas. Nagkakaroon sila ng self-righteousness na akala nila sila ay maliligtas dahil sila ay naging masunurin. Dahil gumagawa sila ng mabuti. At kung magsasurvey po tayo ng napakaraming tao at tatanungin po natin kung paano nga ba tayo maliligtas, higit 90% ano po yung isasagot? Sa paggawa ng mabuti. Na iniisip po ng mga tao na yung paggawa ng mabuti, yun yung passport nila papunta sa langit. Which is hindi po. Tayo bilang mananampalataya, sana alam po natin palagi na wala pong bearing yung mga mabubuting ginagawa natin. Kasi minsan ay nagiging pride din natin na tayo ay laging sumisimba, lagi tayong gumagawa ng mga gawain sa pag-ebanghelyo, na may mga tinutulong tayo sa iglesia, na sumusunod tayo sa mga patakaran ng gobyerno. Minsan nagiging pride po rin natin yun, ngunit dapat din natin yung iwasan. Bagamat
Bilang mananampalataya, dapat natin yung gawin. Hindi ko po sinasabi na masasama yung mga bagay na yun. Bilang mananampalataya, dapat ay maganda rin po ang ating testimony. Ngunit lagi nating ilalagay sa ating isipan na hindi po yun yung pinakang dahilan. Hindi yun yung dahilan kung bakit tayo naging mananampalataya, kung bakit tayo maliligtas. Yun pa rin po ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Nakakalungkot lamang po na yun po yung bukang bibig ng mga tao, na maging mabuting tao ka lang, ay mapupunta ka na sa langit. Nag-iipon sila ng mabubuting gawa. Naniniwala pa sila sa karma, na kapag gumawa ka ng mabuti ay susuklihan ka ng Diyos ng mabuti. Wala po yun sa Biblia. Minsan, yung pinakamabubuti pang tao, pinaka-righteous na tao, sila pa yung binibigyan ng Diyos ng matitinding pagsubok. At nakakalungkot din po, nakitang-kita po natin yan sa mga kababayan po natin na nagse-celebrate ngayon ng Holy Week. Nakakala nila na dahil sila po ay nakikiisa sa tradisyong ito, ay yun yung nagiging paraan para sila ay maligtas. Noong isang araw, napakarami pa rin pong mga tao na naghahampas dugo. Buti na nga lang po at kahit yung sarili nilang religion ay dinidiscourage na ito. Kahit papano ay nagkakaroon na rin po sila ng paunti-unting pagbabago. Dinidiscourage na rin po nila ito. Pero ano po yung mga tao? Pinanghahawakan po nila ito. Bakit po? Kasi ayon sa kanilang paniniwala, ito po ang kabayaran ng kanilang kasalanan. Hindi na po natin kailangan yun. May nagbayad na po sa ating kasalanan. Ngunit nakakalungkot lamang po. Dahil nakikita po natin na yung mga ginagawa nila tuwing Holy Week, yung pag-aayuno or fasting, yung paglayo sa karne ng isang araw, or pagsisimba, pagmimisa, pag-attend ng misa, yun yung pinanghahawakan nila na magliligtas sa kanila. Kaya aktibo rin sila sa mga pabasa. Pag mas malakas yung boses, pag mas malakas yung speaker, mas effective. Na kapag mas mahaba yung inyong ginugol na oras sa pagpapabasa ay mas malaking katuwaan. Napakarami ko rin pong kaibigan na Roman Catholic. At isa po sa mga gustong-gusto nilang ginagawa ay pagbibisita iglesia. Magbibisita sila ng 7 churches para daw po matuwa ang Diyos sa kanila. Ngunit ano lang po yung pumigil sa kanila? Mahal na gasolina. Di muna tayong bibisita iglesia. 150 na yung gasolina. Hindi ko naman po binanggit yun. No, ang sinabi ko lang po, dapat every Sunday, yun po yung tamang araw ng pagbisita sa iglesia. Sabi ko, hindi na ako sasama. Every Sunday na ako nabisita sa aming iglesia. Na kahit pa paano po ay nagiging maliit na paraan ng pagbabahagi ng katotohanan mula sa Biblia. Kaya kung makikita po natin, ang mga tao, hindi lang naman po yung mga kababayan natin na Catholic, no? Napakaraming tao po na ang basihan nila ng kanilang kaligtasan ay yung mga mabubuti nilang ginagawa. Meron pong mga samahan na ano po yung pag tinanong nyo, paano ka maliligtas sa pagiging member ng iglesia? Mali rin po yun. Tama po ba yun na kapag naging member ka ng isang iglesia ay yun na yung kaligtasan? Hindi po. Pero sa kabilang banda, sinabi po ng Diyos, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang salita, na kung tayo po ay mananampalataya, dapat tayong umanib sa isang iglesia. Pero to balance it out, hindi rin po yun ang daan ng kaligtasan. Kaya nakakalungkot man po ay napakaraming tao na ang tingin nila sa paraan ng kaligtasan ay yung mga ginagawa nila sa buhay nila habang sila ay nabubuhay pa.
Kaya sa ikalawa at huling punto, alalahanin po natin. Kasi minsan, kahit po tayo bilang mananampalataya, nagiging vulnerable din tayo dito. Na nagiging proud tayo, natutuwa tayo dahil marami tayong itutulong sa church. Na minsan nagiging pride natin ito pag ginagamit tayo ng Diyos. Alalahanin po lagi natin ang dahilan kung papaano tayo naligtas. At yun po ay sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa ikalawang punto, ito po yung punto ko sa ikalawang point na ito, tulad ng mga eskriba at pariseyo na mga nakikinig sa turo ni Jesus, ngunit nagmamataas at may sariling katuwiran, hindi sila tutugon sa panawagan ng kaligtasan. Sa pagtatapos po, nais ko pong ipaalala sa atin na sa kabila ng talinhagang ito, ano po yung direct command na makikita natin dito? Tayo po sana ay maging instrumento upang ipalaganap ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Dahil alam po natin yung katotohanan na itinuturo ni Jesus sa parable na ito, ano po yung katungkulan natin bilang mananampalataya? Ibahagi po natin ang salita ng Diyos. Ibahagi natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Nakita po natin sa talinhagang ito, ang Panginoong Hesukristo ang naghahanap ng kanyang mga hinirang at ito ay isinasagawa niya sa pamamagitan ng paggamit niya ng kanyang iglesia na binigyan niya ng utos na ipalaganap ang Ebanghelyo. Kung kaya't nawa bilang naligtas na sa biyaya, maging kasangkapan nawa tayo para sa ikaliligtas ng mga hinirang niya. Kaya tayo bilang isang iglesia, dapat ay lagi po nating isinasagawa yung mandato natin na ibinigay ng Diyos. Na tayo po ay ilaw at asin ng sanlibutan ito. Katotohanan po na ang Panginoong Hesus ang naghahanap at nagliligtas. Ngunit ginagamit niya ang kanyang iglesia. Ginagamit niya tayo bilang mananampalataya. Kaya't gawin po natin ang lahat ng ating makakaya sa tulong niya para maging ilaw tayo ng sanlibutan at asin ng lupa. Challenge din po ito sa mga kasama natin ngayong umagang ito na hindi pa tumutugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Kung talagang hinahanap ka ng Diyos sa kaligtasan, ikaw mismo ay lalapit sa Kanya tungo sa buhay at kaligtasan. Huwag na nating antayin yung mga later dates. Kahit ako, nung kabataan ko, yan din yung naging mindset ko. Na gusto ko munang i-enjoy ang aking buhay. Gusto ko munang makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko munang magkaroon ng magandang trabaho. Tapos tsaka ako na iintindihin yung kalagayan ng kaluluwa ko. Ngunit mali. Dahil anytime, pwede tayong kunin ng Diyos. Paano kung kinuha kaagad tayo ng Diyos at hindi tayo tumugon sa Kanyang Ebanghelyo? Ay kasama po tayo dun sa 99 na nagmamatuwid na hindi maliligtas. Kahit biyaya po ng Diyos na hindi niya kaagad tayo kinuha nung hindi pa tayo mananampalataya. Sa mga kasama po namin ngayong umagang ito na hindi pa mananampalataya, wag na po natin antayin na tayo ay magkaroon pa ng malubhang karamdaman, na tayo ay magkaroon ng mga matitinding pagsubok. Habang tayo ay malakas pa, habang tayo ay active pa, habang malinaw pa ang mata, habang matalas pa ang pandinig, habang malakas pa ang ating isipan, yun yung panahon upang mas palalimin natin ang ating pagkakilala sa ating Diyos.
Sabi nga sa isang passage, hanapin natin ang Panginoon habang siya ay matatagpuan pa. At kung tumugon na po tayo sa Ebanghelyo, panawagan po ng Diyos Ama na isama mo ang iyong sarili sa iglesia. At tayo bilang mga miyembro na ng iglesia, gawin din natin ang ating tungkulin upang maipalaganap ang salita ng Diyos. Dahil tunay na kagalakan sa Diyos kapag may tunay na naligtas at naidaragdag sa iglesia. Dahil ang Panginoong Hesukristo talaga ang naghahanap at nagliligtas ayon lamang sa kanyang awa. Tinugon mo na ba ang pagtawag ng Diyos sa iyong buhay? Kung tinugon na po natin, purihin natin siya. Ito ang pinakadakilang biyaya na ating natanggap sa ating buhay. Kung hindi pa, ito na yung challenge. Ito na yung panawagan mula po sa isang talinhaga na ibinahagi ng Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. O Diyos namin na sa langit, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong salita na inyong ibinahagi sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng katotohanan na aming narinig sa umagang ito. At higit sa lahat, Panginoon, salamat po na inyong ibinigay ang Diyos Ama at Diyos Anak na namatay sa krus, pinako sa krus, at namatay upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, na bagamat kami ay deserving na ipatapon sa impyerno, kayo po mismo ang gumawa ng paraan upang magkaroon kami ng paraan upang maligtas. Salamat po na inyong ibinigay ang Panginoong Yesus upang maging kabayaran ng aming kasalanan. Kaya Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat at patuloy po namin inaalala ang dakilang ebanghelyo na inyong pinagkaloob sa amin. Tinadalangin po namin, Panginoon, ang mga nakikinig sa umagang ito na hindi pa mananampalataya, kayo po nawang patuloy na magligtas sa kanila. Panginoon, nawa po ay kayo pong patuloy na gumabay sa aming buhay. Patuloy naming may sa buhay ang pagiging ilaw ng sanlibutan at asinang-lupa sa lahat ng pagkakataon na gamitin mo kami upang maipalaganap ang mabuting balitang ito. Panginoon, sa mga gawain pa namin sa maghapong ito po ay nilalapit namin sa inyo. Kayo po nawa ang patuloy naming maapurihan sa aming gawain. Higit sa lahat ay kayo pong mangunat gumabay sa aming gawain pa hanggang mamayang hapon na pagsamba. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Hinanap niya ako sa sanay na lugar. Ligtas na lahi sa biyaya niya. Ito ay naparang anong laking gala ang sumapuso ng pasakop kay Kristo. Niya
yan sa akin na ligtas sa pagkakas. Biyaya din ang Diyos ang siyang nagating sa amin sa langit. Tayo ay nasa langit na at Diyos ay sinasamba. Biyaya niyang wagas, isa sa isa, o magpakailanman. Panginoon, salamat po sa kita mo. Lalo na yung dami kami